sarap sa pakiramdam na gamit ulit natin yung motor natin. Itong big bike natin. Ito yung CLX 700cc Sport. Okay na, naka-modified na handlebar na. Komportable na to. And pwedeng-pwede na sa long ride. Kasi na-testing ko kanina lang na hindi na siya masakit sa balakang. Kasi medyo relaxed position ka na. Medyo upright na siya. Parang gumamit na normal na street bike. Ang maganda lang or kaibahan lang dito sa CLX 700 Sport natin, paano ba naging unique to? Naging unique to kasi kung makikita nyo, single seater lang to. Wala siyang upuan dito sa likod, medyo madamot siya sa angkasan. Then retro naked ang profile niya. Yan ang itsura niya sa likod. Merong malapad na gulong. Sobrang lapad niya, 180 yung lapad niya, 17 inch. Then ganyan yung visualization niya ng puwetan niya kapag ka nakatalikod. Then pag nasa cockpit ka naman, ito yung makikita mo. So retro style looking yung mga side mirrors niya. Then pwedeng tanggalin to para mas maporma. Kaya lang ginagamit ko kasi for navigation. Usually long trips yung ginagawa natin, kaya nilagyan ko ng cellphone holder ito. Actually maliwanag din yung ilaw niya kapag kagabi, pero since na medyo malabo yung mata natin, kaya naglagay ako additional na hindi naman ganun kalakas na MDL, saktong sakto lang, para at least maliwanag yung sa tapat natin. Pero kung di malabo mata mo, okay na kahit na ito lang yung headlight niya. Ang maganda rito sa CLX 700 Sport, naka big disc siya, naka Brembo na disc brake, 4-pot caliper, magkabila yan, left and right. And then ganun din yung sa likod, naka Brembo din siya, parang single pot lang to, pero actually hindi mo kailangan ganun kalakas sa front dito sa likod dahil mag-slide ka eh. And then 180 yung yung lapad nito. Adjustable yung kanyang shock absorber sa likod. Meron niyang parang baso sa likod. Tapos alam ko kaya ba yan, yung shock absorber na yan. And then itong engine na to, maganda rito, naka parallel twin siya na 700cc. Yung eco mode niya, sakto lang yung power, pero pag nag sports mode ka, para siyang may VTEC. Biglang yung power band niya sobrang lakas talaga. Hindi mo na kailangang itambutso to, kahit stock pipe yan, nakakasabay yan sa mga higher CC. Yan ang maganda dyan. And then hindi rin pala takaw overheat ito, as long as na well maintained yung cooling system niya. So regularly nagpapalit ako dito ng coolant. And then I found out na kapag sumobra pala yung coolant mo sa reservoir, umaapaw siya. So ako, talagang konti lang nilalagay ko sa reservoir. So kung gusto niyo ma-experience yung ganitong klaseng big bike, you can have a parang testing ito habang wala pa kayong big bike. Pwede yung actually i-rent ito sa Easy Ride Car and Motor Rental. Ang Easy Ride Car and Motor Rental, meron siya iba-ibang packages or rates, depende dun sa ride niyo. So kung halimbawang katulad nito, ikot-ikot lang around town, merong package sa Easy Ride na for 6 hours lang. Pwede rin yun for breakfast ride and yung mga short rides. And kung gusto niyo naman na medyo mahaba, long ride yan, good for 12 hours yung biyahe nyo. Let's say for example, punta kayo ng Pampanga, tapos in the morning, and then babalik kayo in the afternoon, merong package Easy Ride na 12 hours. Kung mga overnight naman, meron din package si Easy Ride for 24 hours. Mag-inquire lang kayo sa kanila, mag-DM kayo. Ang alam ko, 500 pesos lang to reserve. Pwede nyo magamit itong big bike na to.